we call on our associates, mapa-plug in natin sila, no? Kasi yung new distributors orientation, this is the very crucial, okay, na training na dapat ina-attendan ng mga bago. Okay, tanong niyo ako bakit? Bakit? Bakit Ayan, po? sige. Ayan, bakit? Okay. Kasi yung foundation ng entrepreneurial mindset, dito siya nakukuha, okay, sa new distributor orientation. So, ganun siya kahalaga. Okay, I cannot stress it enough. Okay, so guys, call on your associates, remind them, pa-plug in nyo dito, send them the link, and if unresponsive, call them, no? Sobrang importante na maka-attend, okay, yung mga bagong associates natin. So, without further ado, no, let me introduce our speaker for tonight's new distributor orientation. Recording in progress. Alright, so he is a very, tawag dito, performer talaga, academic years niya pa lang. Okay, so college pa lang, talagang meron ng leadership, okay? So sa school. All right? And he graduated as a cum laude as well, o di ba? So talagang yung mga speakers natin ngayon, mga laude, di ba? Mga Latin honors. Ayan. So graduate siya ng nursing as well. So sa mga nurses in the house, no? Ayan, can you type in N, okay? If you are a nursing graduate or a registered nurse, 'di ba? Practicing. Ayan. So hello sa inyo. For sure makaka-relate kayo sa kanyang story din later. And in our business sa Yusana, of course, nagsimula lang rin naman siya as sa PPPS. Ayan. So may I know in the chat box, kindly type gaano katagal ka na in the business? Ayan. So para makita natin sino yung mga newbie dito. Ayan. So, are you 1 week in the business, 2 weeks in the business, 1 month, 2 months? Ayan. O si Donna, si Ate Donna, di ba? So, 1 week in the business. So, ito for sure, no? Malaki yung magiging impact sa'yo, no? Ating NDO tonight, okay? Kasi, yung PPPS, yun ang pinakaunang goal natin sa Yusana na merong deadline, okay? Ayan. So, less than a week, si Genevieve. Alright. Ayan. So, welcome po to our team. And dun sa mga bago, no, ang tip ko sa'yo, talagang meron ka dapat notebook and pen. Okay? Kasi our brain can only take so much. So, mamaya, baka nakalimutan mo na yung ilang parts na sobrang importante talaga pala. So, at least meron ka marireview, may bababalikan ka. Kasi kapag nag-screenshot ka lang, ayan, natabunan na yan ng mga selfie mo kinabukasan or picture ng pusa mo, in my case, picture ng anak mo, di ba? Pag iba-backread mo siya, Diyos ko, inabot ka na ng ilang scroll, nawala na yung precious minutes ng buhay mo, ng araw mo, di ba? So, sulat ka talaga. And if you are matagal na in the business, years na, months na, couple of months na in the business, tapos na sa PVPS, ang tip ko sa'yo, same pa din. Magsulat ka pa din, okay? Kasi whatever you write here, it's not just for you. It's for your future associates also. Okay? So para pag may nagtanong sa'yo, hindi kina para hagilapin mo pa si mentor. Ano nga ba yung sinabi ni Mentor Deus? I-message mo pa siya, di ba? Tatawagan mo pa siya. Balikan mo na to yung nakasulat sa notebook mo. Okay? So, ayan. So, and in our business, he is our newest. Ayan, grabe. Emerald Director. So, kaka-rank advance lang na to. So, siya na lang yung mag-share siguro later on, no, nung naging journey nila, of course, to Emerald. And ano ba yung Emerald? Anong level ba yan? Okay, so para hindi ko ma-preempt, siya na lang yung mag-share sa atin later. And hopefully, every one of us will leave the Zoom room after nung talk niya na talagang energized and really ready to give it all out sa ating business. Alright, so let me call on our guest speaker for tonight's NDO, Mentor Mark Deus Joaquin. Hi, Mentor! Hi everyone! Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, di ba? So si Ate Day, grabe no, sobrang sipag, di ba? Talagang mukhang anong oras na ba diyan sa Dubai? Sa Dubai nga ba? Qatar. 4, diba? Okay, thank you so much. Palakpakan naman natin si Coach Lyra, napaka ganda
okay, ng introduction. So super sobrang pagsabi talaga si Coach Lyra, talaga naman, no? Isa yun sa mga sobrang passionate and dedicated dito sa Visana Business. So right now, nandito po ako ngayon sa Candelaria, no? And ako ay kasama ko actually ang mga Team Candelaria. Ayan, kaya pa kami dito eh. Ayan. So, yan sila. Yan si Leo, yan Mother, yan si Ate Michelle. Okay. So, talagang nag-stop over kami ngayon para lang sa isang resort dito sa Candelaria para lang dito sa napaka-special na event na to. Okay, so actually pag sa probinsya kasi gatong oras, gabing-gabi na to. Parang kumbaga sa Manila, itong 8 o'clock sa dito sa Candelaria, ano to, 11 o'clock na, natutulog na yung mga tao. So kapag doon tayo, ayun, mabubulabog natin sila. Kaya talaga nandito kami sa labas. No? Para at least wala tayong mabubulabog na mga kapitbahay. Okay, so kamusta kayong lahat na nandito? Sabi sa akin ni Coach Lyra, marami daw bagong kaka-join lang dito sa business natin. No? So welcome, welcome. No? Sino yung mga bagong kaka-join lang? Yan. So, teka. Sino yung mga kaka-join lang natin? Parang may mga yung mga names ako nakikita na nag-attend kaninang 11. No? Parang may mga kanina may nag-attend din ng 11 a.m. session natin, ano? Ito po si Genevieve. Uy, welcome, no? Kaka-join lang po. Asan na si Genevieve? Uy, ay, naka-close ang camera. Okay. Ito si Rondel. Parang si Rondel nag-attend ka kanina. No, nag-attend ka ba kanina nung 11 a.m.? Parang familiar yung name mo kanina eh. So, sino pa po? Okay, hello po sa lahat ng mga naka-open ng camera kay Ma'am Edita Cornejo. Magandang gabi po ba? Nasa ano po ba kayo? Anong beach po ba kayo ngayon? Ay, hindi, joke. Saan po kayong lugar ngayon? Ay, hindi po naririnig. Ako lang ba? Or hindi nyo rin naririnig si Ma'am Edita? O, wala, no? Hindi natin marinig. Ako lang ba ang hindi makarinig kay Ma'am? Ayun. Sabi din ni Donna, hindi po kayo narinig, Ma'am Edita. Off Wala bang pong sound si Ma'am Edita. walang sound si Ma'am Edita. Naku, hindi namin marinig ang napakagandang tinig ninyo, madam. Pero nakikita ko bumubukas yung bibig ni Ma'am Edita eh. So I guess nagtitry siya mag-speak. Hindi lang natin marinig. Sige, papahelp tayo. Ay, napaka-techy. Napaka-techy ni Ma'am Edita. May dadalang headset. Iba. Imagine. Agad-agad. Oh. Mamula pa din. Kaya, oo. Hindi ka namin naririnig, ma'am. Bakit kaya? Ano sayang? Ano siya? Oo. Wala siya. Sige, ma'am. Balikan ko kayo, Ma'am Edita. Hindi po namin kayo naririnig. Okay. So, naka-open din ng camera si Sir Arnold Frogoso. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Kamusta po kayo? Good. Okay. Ano po ba ito si Sir Arnold? Kayo po ay nasa Pilipinas po ba? Nasa ibang bansa? Ayan. Mukhang magta-type si Sir Arnold. Sige. Oy, si Miss Alma. Miss Alma, hindi nakita sa Chowking. Nasa Chowking kami last week. Oo Ayan. nga eh. Oh. Sasama ka ba sa Cebu? Magsi-Cebu ka din ba? Oo. Yeah! November 20 to 24. Ayan, magkita-kita po tayo sa Cebu. Hindi Mag-e-enjoy ba tayo tayo. nakikita, hindi sa Chowking. Oh. Sa Cebu nakikita, sa Parañaque hindi tayo nakikita. Hindi no? Pero nakikita. bibigyan ko lang kayo ng idea. Yung event sa Cebu, alam nyo ba, nalaman ko na ang budget pala dyan ng Yusana ay 6 million pesos. Grabe. Grabe. 6 million pesos. And this year, ito yung pinakamalaking investment nila sa taong 2024. Kaya talagang magsisisi talaga Mahal lahat kasi ng ng ano, captain. no Opo, star. mahal po ang New Star kasi yun ang pinakabago Pinakamaganda hotel din sa na Cebu. Cebu. Oo. Yes, no? So para siyang Okada ng Cebu. So kaya talagang
Nawawala ang voice si Sir Arnold kasi nasa Iligan. Okay, nasa bandang north. So congratulations na po sa lahat ng mga a-attend sa Cebu. Okay. Sige, kita-kits Miss Alma. Enjoy tayo sa Cebu niyan. Okay? Ayan, sige. So, si Joy Salviejo. Joy? Yes, mentor. Ay, naghang. Yun, welcome. Kailan po kayo nag-join sa sana, Ma'am Joy? 3 months na ako, mentor. May kasama akong mga new associates. Oh, sino po ang new associates na dito? Ay, si Genevieve from Isabela din, si Arnold, kapwa natin RN din, tsaka yung aking uncle na si Salvador Ballesteros. Wow, napakasipag naman ni Ma'am Joy. Matagal ko naligawan yung uncle ko. Diba? Buti naman po ay napilit po kayo. Okay na makapag-attend po dito. Congratulations po. Ayan. So, ibig sabihin, Joy ay PPPS na. Opo. Yan, congratulations. Yay. So, mukhang ang next, hello baby, ayan, mukhang ang next step na nito ni Ma'am Joy magma-Maldives na ito. Goal, opo. Yes, laban. So I hope makatulong ito mga i-share ko po sa inyo para ma-hit po natin ang travel incentive ng USANA. Okay? And sige, last na natin na naka-open din ng camera ito si Ma'am Tess. Ma'am TBG Tess, kamusta po kayo? Ito naman po, less than 2 weeks pa lang. Less than 2 weeks. Ayan, nakabagong-bago pa lang, no? Ma'am Tess, welcome and congratulations for deciding to do USANA business. Okay na ba? Ma-interview kayo ng kaunti lang naman. Okay, so pwede po ba namin malaman, Ate Tess, kung anong pinagkakabalaan niyo po ngayon? USANA. Ay, wow! Okay. Pero before po Hanap kayo ng mga ma-present, invite. wow. Naghanap na ng mga may invite. Before po USANA, ano po pinagkakabalaan niyo po? Nag-online selling ako ng empanada. Oh, wow, mukhang masarap yun. Taga saan po kayo? Laloma, Quezon City. Sa Quezon City. Wow, di ang dami niyo pong client noong November 1. And alalo mo yung lechon, di ba? So, ngayon po, ano po ang naging reason kung bakit po kayo nag-join sa USANA? Pwede po bang malaman? Actually, nag-user lang muna ako dahil doon sa kumari ko. So, nakita ko kasi yung magandang effect sa kanya. Matagal na siyang user. So, kung may health concern ako, may diabetes ako, naisip ko baka kagaya niya, ma-reverse din. Kasi na-reverse niya 7 sakit eh. So, 11 years wala na siyang maintenance including sa diabetes niya. Yung pati hypertension, nagkaroon din siya ng heart enlargement, arthritis. So, naengganyo ko para ang gusto ko lang i-reverse diabetes siya 7 na reverse So, di ba? Sino po ang kumare nyo, Ate Tess? Si Wilma Albite, mother ni Nixie. Ay, oo. Napakaswerte nyo talaga, ma'am. Alam nyo po, talagang marami pa po talaga mga magagandang testimony kayo maririnig dito sa USANA. Pero kayo ay sabi nyo, nag-start lang as user. Ganun na po kayo katagal nag-start maging 3 user ng months, USANA? siguro nakaubos ako ng 4 na bottle. Nung na-decide ko na, total, bumibili rin lang ako kako. Di gawin ko na rin yung business. Although kasi hindi ko agad naisip dahil sa edad ko nito, senior, sabi ko, paano pa ako makakahanap ng business partners nito? Then hindi rin naman ako active sa social media. So, sabi ko, sige na nga, try ko na lang. Alam niyo po ba, ang mother ko right now is 62 years old and right now, one of our top gold directors sa Philippines. Wow.
No, di ba? No, so, sabi nila, ang age is not a limitation. Di ba? So, our Yan mind, sa number. our mind, yan ang nagsiset ng limitation. Pero ang edad, di ba? So, talagang marami ng patunay na kahit ilang taon ka na, no, kayang-kayang mong gawin yung opportunity na to. Dahil ito po, Yun hindi nga po, daw, makakapagpabata. yes, ito po kasi wala, hindi to physical work. Diba? Ito ay hindi naman tayo ay magbubuhat-buhat. Wala na tayong bubuhat-buhatin dito or ang katawan natin ay hindi naman mapapagod. Dito po, chika-chika lang, mamaya check-check na. No? So dito ang gagalawin lang natin ay ang ating mga bibig. 'Di ba? So kailangan niyo lang po talaga matutunan kung ano yung mga dapat sabihin sa mga bago, no, or sa mga prospects niyo para tayo ay kumita at maging successful din dito sa isa. So, welcome Ma'am Tess, no? And I hope na itong Thank you. session natin marami po kayo mapulot kung paano niyo palalakin ang ating business ng Usana. Okay? Sige po. So siguro para po sa mga for the benefit po ng karamihan dito na ngayon pa lang po ako nakikilala, pakilalang lang po ako. My name is Deus, no? So ako po ay dito po sa Usana ay katulad nyo rin po, Ma'am Tess. I just started na user din talaga, no? So talaga yung family namin is talagang sobrang laki ng naitulong ng product ng Usana. And siguro to show you my screen, pakita ko lang po. Yan. No? So, ako po ay lumaki po sa mindset ng magulang ko na sabi, anak, mag-aral kang mabuti. So, nag-aral po ako mabuti, graduated na sobrang pabibo. Nung nag-graduate ako ng Parañaque Science High School, ng PEP Squad, naging college president, naging editor ng school publication, and ako ang pinakamataas na pwede makuha ng isang estudyante, yung tinatawag na Adamson University Campus Leadership Awardee. No, so hindi po napabayaan ang aking pag-aaral, graduate po akong cum laude, and at the same time, naging registered nurse. Sa buong Pilipinas, ang pinakamataas that time is nasa 84. Noong nakuha naman po natin, ng batch 2011 is 82.60%. So talaga naman po ay ready po mag-start magtrabaho. So yun nga lang, nung nag-start na tayo magtrabaho, ayan na, no stress, haggard, no pagod, 'di ba? Pero lahat yan in-embrace natin dahil nga syempre kailangan natin ng mga datong, kailangan din kumita ng pera. No? So kaya po ay talagang wala po tayong pakialam basta po ay kumita ng pera. Nung time po na na-introduce sa akin ng Usana, nakita ko po yung opportunity para po sa magulang ko dahil ang magulang ko po ay mataas ang cholesterol. And yun nga po, dahil nga po maganda daw ang Usana, ay pinagamit ko ang Usana sa mama ko. Alam niyo po ba, finalo namin yung recommendation ni Dr. Ristran after a month, from April to May, nag-normal yung cholesterol ng mother ko. Ganon kabilis, isang buwan lang. No? So talagang kitang-kita, and 2 years later, pinicturean ko yung mother ko kasama nung photo ng nung graduate ako ng 2011. Ang dami talaga naka-notice na parang ang magulang ko parang hindi daw tumanda. Parang mas bumata pa. Diba? No? So, ang maganda nga po dyan, pati ako, nahikayat na rin kong gumamit. So dati ako is essentials lang naman ang iniinom. Hanggang sa na-appreciate ko din yung iba't ibang product ng Usana. So imagine nyo po, umabot po ng 20 tablets ng Usana yung iniinom ko na. And ang maganda pa diyan, no? May machine po sa Fitness First. Ako po ngayon ay 34 years old na. Pero alam nyo po ba, sa machine ng Fitness First, lumalabas po dyan, I'm 17 years old. Metabolic age. Ready na po ba kayong bumata? Okay, dapat laklakin na po. Laklakin na po natin ang Usana. Diba? So, ang maganda nga po dito, ang ating liver, okay, nung nagpa-ultrasound po ako, ako po ay since 2012 pa po umiinom ng Usana. Ganun na po katagal, yes. 12 years. I'm using Usana for almost 12 years na. So, naisip ko baka sira na po yung kidney ko, yung liver ko, at alam mo, grabe. No, talaga naman. No, after kung gamitin talaga yung Usana,
anong lumabas? Yung liver ko, normal. No? Pati yung kidney ko, normal. So talagang makakasigurado ka talaga na yung produkto ng USANA, safe po talaga siya. 'Di ba? So ako po, wala pa talaga akong question sa product ng USANA. Talaga po, naniniwala ako na maganda po talaga yung effects no, ng produkto ng USANA. Kaya lang po talaga, nung nag-start na po ako mag-invite ng mga tao sa USANA, para po talagang ang nagiging nangyayari po talaga is, lagi nila sasabi, naku, networking yan. Parang ganyan. So kaya parang nahihirapan po ako talaga na mag-start pa lang mag-explain sa mga friends ko about USANA. Gawa nga po ng lagi po nila sasabi na network marketing daw yan. So kaya po actually nung napanood ko tong video na to, ang laki po talagang tulong sa akin. Okay lang po ba may i-share po akong video po sa inyo? So nung napanood ko po talaga itong video na to, sobrang nakalaking tulong sa akin kung paano ko ba sasagutin yung mga questions ng mga tao about pag sinasabi, networking ba yan yung USANA? Yan. Okay lang, mag-play tayo ng video. Can you type yes sa chat box? Okay, so panoodin niyo po tong video na to at kung may papel kayo, kung may paper, may pen po kayo dyan ngayon, mag-take notes po kayo. Ano yung mga magagandang sinabi po? Ito po ang mga magsasalita po dito. They are the top distributors sa buong mundo ng USANA ngayon. So kung baga, ito na talaga yung mga best practices. No, ito yung nakakayaman ng mga words na pwede nyo magamit kapag kayo po ay may kausap at sinasabi na networking ba yung USANA? Okay? Ready na po? Ready? Okay, sige. I-share ko na yung video. How do you help people who have problems with network marketing, industry, or business model? It's a good question. First and foremost, I don't call it an industry, I call it a profession. I think industry has bad connotations. I think if you're a financial planner, you'd say I'm a financial planning professional. I'm a network marketing professional. What I do is I'm a pro. I don't go about it in an amateur way, but how do I build that? How do I struggle? How do you help people who struggle in that belief category? One, you expose them to people more successful than them. Robert Kiyosaki, Warren Buffett, Bill Gates, all these guys are raving fans of network marketing. Donald Trump. You have to find the root cause, and basically you do that by asking questions. So if someone said to me, is this network marketing, and they had a fear about it, I'd say, yes it is. Is there some issue that you have with the industry, or some experience? And then they would tell me, and I would drill down to find out what the root cause is of their issue. But by knowing what the problem is, then I can come back to them and break it down so that they can see the legitimacy and the benefits of network marketing. If they have some kind of myths about how it's run and operated, well, we just have to make sure we myth bust them all, right? Well, usually what I find is when they get to learn more about it, what it's really like with the USANA style, with the USANA family, the way we do direct selling, the way we run our own business, when they get to see the difference, once we've learned where their perspective has come from, that begins to glue it all together. The first thing when they say that networking doesn't work for me, or they're going to say, I've did that, done that, and it doesn't work, I'm going to just ask them, when you buy a bad car, let's say you buy a little old junky of a car when you don't have money. Do you stop driving car? You don't. You find a better one. You don't like the model? You look for a better one. So that's why with network marketing, it's all about finding the right company, the right product, and the right compensation plan. That's it. Thank you. Ayan. Kamusta yung mga napanood ninyo? Marami ba kayong mga na-take down notes? Can you type sa chat box? Ayan, sige, interview natin to si Ate Tess. Gawa ng si Ate Tess ang bago natin. Kamusta? Ano yung napanood nyo sa video? How to handle yung mga negative sa networking. So doon sa mga narinig nyo po, alin doon yung pinaka nagustuhan nyo po na pwede nyo magamit sa tingin nyo po? Yung first na lady, yung sinabi niyang, you don't stop just because na-experience mo yung sa isang company. You look for a better company, a better product, and better compensation.
Ang galing! Ang galing ni Tita Tess ha, in fairness ha. First time niyo napanood yung video pero parang ilang beses niyo siya napanood. Nakuha niyo agad yung paano binagsak actually yung babae po na yun, ang pangalan niya po is Annette Ke. No, she's actually a 7 diamond director sa USANA Canada. So napakagaling. Pero Filipina din siya actually. No, so talagang sobrang inspiring din po. No, so totoo 'yan. No? So we need to look for a better one. And ako, ang isa din sa mga sinasabi ko, if a person always tell na, ako, pare-parehas lang naman yung sinasabi mong opportunity. Ako, I always tell, di ba, magkaiba ang USANA sa iba kasi yung produkto natin iba. No? So hindi mo pwedeng sabihin na parehas to tao-tao, katulad ng iba kasi para mo sinabi na ang Jollibee at McDo parehas lang. Hindi talaga sila parehas. 'Di ba? Na for example, parehas naman silang restaurant. Oo, pero kasi dahil iba yung klase ng mga produkto na ino-offer nila, may iiba din yung kung paano ka kikita diyan. 'Di ba? So, ang pinaka-importante na tinitingnan kasi pag nagnenegosyo ka talaga is products talaga. And yun talaga yung kaibahan natin sa iba. Na kahit sabihin nila na, na-try ko na yung mga tao-tao, na-try ko yung mga tao-tao. Pero ang tanong, na-try mo ba yung tao-tao with USANA? Kasi baka kaya naman yung yan, dyan sa tao-tao mo na sinasabi, kaya hindi ka naging successful, yung mga tao-tao dyan, hindi nila nagustuhan yung produkto, kaya hindi sila bumili. Walang repeat orders. Bumili lang sila dahil sa hiya, dahil sa awa sa'yo. Pero sa totoo lang, hindi sila nagkaroon ng repeat purchase kasi hindi sila naniniwala na maganda talaga yung produkto na minamarket. So doon pa lang, kaya baka hindi nagtuloy-tuloy yung income sa'yo sana because, di ba, yung produkto na minamarket mo dyan ay iba. No? So, ngayon na naging parte ka dito sa USANA, ang lagi naman sinasabi nila talaga is importante na tayo, naka-plug in tayo sa lahat ng mga channels ng USANA. So, make sure nandun ka na sa mga group chat, no, ng team nyo, sa page, diba? Kasi nandyan lahat ng mga information katulad ng mga pinakita ko po sa inyo. No? So, every now and then, may mga trainings na pwede nyo pong attendan para po mapaayos po yung way nyo kung paano kayo kakausapin ng mga prospects niya. Pero importante din po talaga na kung kayo ay nagne-negosyo talaga ng USANA, ito talaga sobrang ang tawag ito, sacred law yan dito sa USANA business. Ang pinaka-importante, kalimutan mo na lahat pero ito, hindi mo dapat to makalimutan. Alin yon? Okay? So, gusto mong maging successful sa USANA, mag-take ka ng USANA muna. Okay? Kasi anong nangyayari sa iba? Okay, gawa nga ng gusto nila kumita agad, ang mindset, ibebenta nila yung pinurchase nilang products. Pero sa totoo lang, the best way to market your product is to take them. No? So gusto mo ibenta yung Proflavanol, i-take mo kaya. Alam niyo po ba, pati yung Sanimals, na-take ko na. So hindi ko naman siya regularly tinitake, pero tinake ko. Diba? Kasi gusto kong malaman ano bang lasa niyan. Diba? So, kung baga, mahirap kasi magbenta talaga ng something ikaw, hindi mo man lang naalam kung ano ba yan. So, kung meron kang Visionex, meron ka dyan collagen, subukan mo. Diba? May Nutrimilk ka, i-take mo. Diba? Para malaman mo. So, very important talaga na i-take mo yung product ng USANA. Now, bakit ka ba talaga nag-join ng USANA? Alam mo, importante na pag sinabi mo USANA, okay, mag-start ka na talagang magkaroon ng dream calculator. Okay, sabihin dream calculator, no? Kailangan mong i-manifest, no? Kung ano yung mga gustong ma-achieve dito sa USANA. Gusto mo ng bahay, magkano yan? Travel, magkano yan? Kotse, magkano yan? Education, tuition fee ng mga anak, magkano yan? Investments, magkano yan? Savings, magkano yan? So, total mo yan and kailan yung mga target dates mo? So, gawa ka ng mga short term and mga long term. No? Kasi yung mga pangarap na yan, yan ang bubuhay sa'yo dito. Okay, so, kumbaga, every time na nag-i-invite ka ng mga tao, very important na clear sa'yo kung ba't mo ito ginagawa. No, kasi for example, para to sa mga anak. So, hindi ka parang papayag na dahil porket ba yung ano mo, yung kung titingnan mo right now, parang yung ano ba, yung friend mo dahil ninega-nega ka. So, parang ayaw mo na ngayon mag-start mag-invite. Diba? And to give you really a powerful
reason why kailangan ngayon ito gumagawa. Ang tawag kasi natin dyan is your dream board. So kailangan mo gumawa ng dream board talaga. No, kasi yung dream board na yan, dyan mo talaga pwedeng tinitingnan mo yan. Gusto mo mag-Maldives, i-drawing mo. Di ba? So gusto mo talaga na ma-hit yung mga ano mo dyan, i-ano mo. Di ba? Ilaban mo. Di ba? Mag-ano ka talaga, mag-start ka talaga na maglagay ng mga goals mo, 'di ba? Doon sa ano, no, doon sa iyong kama, or maybe pwede doon sa kwarto mo, no, doon sa dingding, ganyan. Okay? So, right now, ang power kasi talaga ng manifestation is really sobrang importante. Why? Kasi kung ano ang talagang mga pinopost mo, kung ano yung mga sinasabi mo, yan ang possible na mangyari talaga sa'yo. Alam mo kung paano ko nasabi? Way back nung last year, okay, so sa totoo lang, kaya po talaga sobrang tuwang-tuwa po talaga ako. Kasi nung kami ay talagang magra-run for Emerald, talagang sabi namin talaga nung July last year, sabi ko mag-Emerald kami October 2020. So just imagine, hindi naman namin nakuha talaga yung Emerald nung October 2023. Pero alam mo, nagulat kami talaga. Nung bumalik lang talaga yung memory, nakuha naman namin siya October pa rin. Hindi nga lang 2023, pero October pa rin ng 2024. So that's the power of declaration. That's the power of something na sabihin mo na agad. I-envision mo na, makukuha mo na talaga yan. Diba? So i-goal mo na talaga din. Okay, na i-hit mo talaga, sabihin mo na talaga siya. Okay? So, ngayon, anong pangarap mo? Sino ba dito mahilig mag-travel? No? So, i-type mo sa chat box, ano bang travel ang gusto mo? Diba? So, saang bansa yan? Saang bansa yung travel na gusto mo? Diba? O sabi ni Joy, doon ako mag-baby number 3. Wow! Pwede, diba? Okay, si Donna sa Paris. Diba? So, kailangan ipaprint mo siya. Diba? So, very important. So, ngayon, kapag ikaw, sobrang naniniwala ka talaga sa ginagawa mo, then mas madali sa'yo na gawin yung business. Diba? So, ngayon, ang kailangan mo ngayon tignan, okay, is ano ba ang goal mo ngayon? Okay, so sino ba ang mga hinahanap? Who are you looking for right now? Diba? So, naghahanap ka ng mga users, okay, naghahanap ka ng mga resellers, naghahanap ka ng mga distributors. Diba? So, yung mga yan na mga hinahanap mo, ito yung mga tao na importante. No, kasi sabi nila, pag nagpe-present daw, mag-start ka mag-invite, ay ano daw, ayaw daw mag-join sa business. Gusto ito, user lang. So, hindi yan nila lang. Yung mga users na yan, they are actually as important as your distributors. Diba? Kasi sila, bibili na sila automatic eh. Whether hindi man sila kumuha ng 500 points or ng 300 points, yan, yung 5,000 na yan, 3,000 na yan, malaking bagay na yan. It's already the start of your business. So once na magkaroon ka ng user, malaking bagay na yan. Kasi yan ay talagang pwede mong gamitin as a proof na yung negosyo mo is tumatakbo na. Diba? So make sure na when you start talaga inviting people, diba? Talagang ang goal mo talaga is ang goal mo talaga is ma-present mo ng maayos. No? So kaya nga maganda dito, andito yung mga coach mo, andito yung mga mentors mo, really, no? To really explain kung ano ba talaga yung Usana. So dito sa Usana, dalawa yung ID number na pwede magkaroon yung mga tao. So meron tinatawag tayo na preferred consultant and meron tayo tinatawag na mga distributor. So pag preferred consultant ka, actually, ang maganda nga dito, you can get up to 30%. Diba? So lifetime discount. So kasi plus yung sa auto-order mo pa, pwede ka talaga makamaximize dyan. So kapag ayaw nila na gawin yung negosyo, definitely, pwede mo naman sila enroll as fees or preferred consultant. Diba? And yun yung importante na dapat na-identify mo itong mga ini-include ko ba, gusto ba magnegosyo or gusto lang products. No? So ngayon, paano ba gagawin natin na ngayon may mga naiisip ka ng mga tao na gusto maging part ng negosyo? So ngayon, maglalagay ka ng tao sa business center sa left mo and then sa right. Now, ito yung good news.
kapag ikaw, one business center, pwede ka maglagay sa left mo ng 2 tao and sa right mo ng 2 tao. Okay? So ngayon, pag naglagay ka ng, kunyari, si A at si B kumuha ng tag 500 points, this is 1,000 points sa left. And sa right mo, C and D, 1,000 points right. So ang income nun times 20%, may $200 ka. Okay? Pero ito yung dapat mong wag ma-miss out. If you start with one business center, make sure maka-upgrade ka talaga to 3 business centers. Why? Because if you are one business center, nami-miss out mo yung potential na pwedeng kumita yung 02 and 03 mo. Ano yun, mentor? Ano yung ibig sabihin mo? Kasi si business center 2, kadikit na agad na sa 001. Now, before pa umakyat yung points na inilalagay mo sa left ng 001, mag-i-income na yung 002 mo. So that means to say, itong 02, may sarili din siyang left at may sarili din siyang right. So kung may sariling left and right siya, i-income to ng $100 bago umakit yung points dito sa 01. So ganun din dito sa 03. Mag-income nito ng $100 bago umakit dito sa 01. So just imagine, ang income mo pag ikaw 3 business center, same effort, 4 ang pinasok. Ito $400, kanina $200. So kaya kung ako tatanungin kung ano ang gagawin mo, 'di ba? Kung ikaw ay nag-iusana, make sure, 'di ba, ikaw ay from one business center maka-upgrade ka to 3 business center. Okay? So ngayon, okay, kailangan magaling ka po mag-explain. Okay? Kasi ang nakukuha mo dito sa Usana ay maaring user or medyo ang nakukuha mo is distributor. So kung ikaw ay for example, sabihin na lang natin dito, okay, meron kang 20% lifetime discount. Ang risk ngayon na binibenta ang produkto natin is nasa, sabihin mo 42 or 40. Diba? So kunyari ito ay 40. So mabibili mo ngayon ang Essentials ng 3,490 pesos. So 42 minus 300, 490. Magkano yan? 710 pesos. Ito yung pinaka, may payong ako. So, basically, no, imagine mo yung 710 pesos. Okay, so ngayon, makabenta ka lang ng 6 products. Okay, so 710 times 6 siya, that's 4,260 pesos. Diba? So, 4,260. Umuulan ba dyan sa inyo, guys? Umuulan dito sa Candelaria. Diba? So, super. Sorry. Sorry po. Okay, kanina tumigil na ngayon in QC, sabi niya Okay, dito, kakarating na po dito sa Candelaria ng ulan niyo po dyan. So natapos na kayo dyan sa QC, nandito naman po siya sa Candelaria, sa Quezon na po. Nakatawid na po ang ulan. Okay, so very important na kayo, pag nagbebenta po talaga kayo is, so very important na alam nyo yung presyo ng binibenta niyo. Kasi syempre, baka naman sabihin nila, naku, mahal-mahal naman yan. Actually, mahal talaga siya kung iisipin mo siya as 4-2. Pero kung i-divide mo talaga siya, no, ang lumalabas lang yan, 18.50 per tablet. Kaya nga pag nagma-market po ako, sinasabi ko, pagkano yung Essentials, hindi 4.2 or ng 3,490. Ang sinasabi ko talaga is 18 pesos and 50 cents per tablet. And then saka ko na pinapakompute na itong ang 2 boteng malaki ay good naman po for 3.5 months. So ang hirap kasi pag sinabi mo agad na, magkano yung binibenta mo? Kahit sabihin mo pang 3,490, kahit isagad mo pa siya as member price, sasabihin pa rin nila sa'yo, mahal. Kaya sabihin mo talaga na yung produkto mo, 4,200 talaga siya. Kasi, di ba, alam mo naman na yung 4,200 talaga, yan naman talaga yung SRP, hindi naman sa member. Di ba? So kaya kung ibibigay mo ng 3,490, maramdaman naman nila na ang laki talaga ng in-adjust mo para lang talaga mabigyan sila ng discount. Di ba? So kaya, mag-start ka talaga pag minamarket ng product, kung sabihin 4,200 or 3,490, magkano nga? Magkano mo ibibenta yung tableta ng Essentials? 18.50 pesos per tablet. So when you say 18.50 pesos per tablet, ganito siya. Okay?
So, kung 112 pairs ang iyong essentials, kaya nang gumawa ng good for 7 days na 16 pares, 16 na sets. No? So, ang good for 1 week, ang benta namin, 270 pesos. So, actually, pag magbenta ka ng 270 pesos, mas mabenta pa siya. Kasi 270 pesos times 16 sets, that's 4,320. So, mas malaki pa nga ang tubo mo kung ititingi mo siya. Okay? So, at least hindi sila nabibigatan, di ba? So, i-multiply mo yan, 1850 times 2, 37 pesos. Times 7, 259. O may tubo ka pa. Diba? So, basically, sa amin, ang dami namin nabebenta na na tingi talaga. Okay? So, kasi yung iba, ang naririnig lang nila, 4,2. 4,2. So, or 3,490. So, agad-agad sa utak nila ang mahal. Pero pag sa amin, 270 pesos, diba? So, ang dali maintindihan, ay, mura lang pala talaga to. Diba? Ngayon, so kung marami ka namang din na market na ng mga product ng Usana, I'm sure you are trying your best na maka-hit din, okay, ng mga milestones sa Usana para kumita, no? Mag-earn ka talaga dito sa Usana. Kaya ang goal mo talaga is ma-hit mo yung tinatawag na lifetime matching bonus or Premier Platinum Pay Setter. So, si PPPS, type mo nga sa chat box, PPPS. Premier Platinum Pay Setter. So, si PPPS, 15% daw ng kinikita ng mga direct sponsors mo, you will get from it. So like for example, ang income nitong 4 na in-invite mo, si Deo, si Baby, si Marina, si Gemma, is umabot ng $5,000. So magkano yung 15% nun? You'll get $750. So mayroon nga lang requirement kung paano mo siya mahigit. Okay? So ang total requirements niya is, ang requirements niya ay 3. So una, total of 1,600 points. Pangalawa, 4 or more people. And pangatlo, 56 days. Ano ba si Ma'am Tess? Ito ba si Ma'am Tess? Ayan. So, ano nga ulit ang 3 requirements for PPPS? Diba? 1,600 points, 4 or more people, 56 days. So, pwede yan ang mangyari kung nag-hit ka ng PPS, plan A, kuha ka ng 4. Yung 4, kukuha sila ng 500 points. So 500 points times 4, magkano yun? 2,000 points. So actually, ano ka pa? No, sobra ka pa sa goal. So pwede sumobra pero bawal magkulang. Tama? Plan B. Okay? So pwede kang kumuha 2 500 plus 2 300. Okay lang din siya. Okay? So, ang maganda nga dito, ito saktong-sakto siya. Magkano yung 500 points? ₱50,000 pesos. Tama? Si 300 points, magkano? Yan. Tama si Ma'am Joy. 52,000 yung ano. Okay? So, siguro para magkaroon ng iba, di ba? Magkano yung ating siya. Okay, so magkano siya? Okay, so ibig sabihin, okay, ito yung i-ano natin, stop share ko lang. Okay, para magkaroon kayo ng idea doon sa presyo ng produkto natin. Baka yung iba ay nalilito pa. Okay, so ano ba ang magkano nga ba ang 500 points and magkano ang 300 points? Magkano? Ito siya. Para maliwanag sa inyo, ha? Kasi mahirap mag-market ng business na ikaw, hindi mo alam kung magkano yung binibenta mo. So make sure alam mo kung magkano yung binibenta mo. Ang 500 points po, ang laman po niyan is nasa 30,490. Yan po ang binibenta mo. 30,490, diba? And then you get 1 business center or $1,000 per week. Now, pwede ka rin kumuha ng 3 business centers. Okay? So just imagine, grabe, dapat times 3 yun ng 30,000. Pero instead of 90,000, mabibili mo na lang siya ng 52,490 pesos. Okay? So, ganun po kaganda.
Okay, ganun po kaganda nung opportunity natin. 500 points, 52,490, tatlo na agad yung business centers mo. Okay ba yun? Okay. Sa mga hindi pa po nakakaalam no, na kung ano po yung itutubo mo, pag binenta mo lahat yung 30,490 mo, ang total niyan aabot yan ng 45,970. Pag naman 500 points, aabot yan ng 72,850. Ay ganun ka bongga. Okay, yung tubo pa lang nandoon pa lang tayo dun sa tubo mo pa lang dun sa produkto ng USANA. Clear ba? So, magkano nga ulit yung 500 points? Okay pa kayo dyan? Magkano nga daw po? Diba? 52, yes. Kasama na yung BDS, no? So, 52,409. So, ito lang. Ay, hindi pala ako pwede mag-share dun sa isa kong may pinasok ko na bagong device. Pwede ba yun Pwede ba yun mag-share ng screen? Ayan. Yung po, yung Deus lang, Deus din po. Or, dapat ako ang mag-host sa kanya, no? Ayun. Ayun, pwede na ako mag-share. Okay. So, gumawa kami ng computation dyan. Okay, ito siya. So, pag 300 points, ito yung mga produkto na makukuha mo. Okay? Yan yung mga produkto na makukuha mo. So, total niyan pag member price, nasa 37,510 nga eh. Imagine 37,500 pag member ka. Pero binibenta lang sa atin ng USANA for 30,490. Ngayon pag binenta mo pa siya ng SRP, 45,970 pesos pa. So doon pa nga lang dun sa wala pang SRP, meron ka ng tubo agad ng 8,000. 'Di ba? Pag 500 points naman, mas malaki. Kasi ito yung mga products na makuha sa package. 'Di ba? So kinumpute namin yan, yung cell so saan yung mas magkano total. Umabot yan ng 59,860. Pero binibenta lang sa atin ng isa na 52,000. O, di ba? Almost nasa 12,000 naman yung kikitain mo dyan. Wala kung hindi mo tutubuan. Grabe, no? So, kaya kami talaga, pinapakita namin ko sa mga prospects din. Kasi baka akala nila yung 50,000, mahal-mahal. Pero sa totoo lang, sobrang laki na ng matipid nila pag nasa 50 ROI ka talaga. So, importante din kasi lalo na kung business ang pinag-uusapan, yun din yung tinitingnan natin. Diba? Ngayon, ang goal mo rin naman kasi talaga is kapag kunyari nagma-market ka ng USANA is, syempre, ba't ang dami-dami product ng USANA? So, ang question nila is, okay ba yan na yung yung sabay-sabay mo talaga iti-take yung mga product ng USANA? Kasi ang nangyayari kasi dyan, di ba, parang nagda-doubt sila na, ba't ang dami-dami? Di ba, hindi pwedeng dapat isang vitamins lang, yung iinumin. And alam mo ba, meron kaming na-interview na doktor. Alam mo, ito sinabi talaga niya. So, panoodin niyo tong video na to. Ito yung sinabi mismo ng doktor na nakausap namin. Doc, ang daming mga products ang USANA. May cell essentials, may optimizers. Okay na ba talaga isabay-sabay itik yun araw-araw? Sa lahat ng mga supplements na available, actually, ang pinaka-importante is walang potential toxicities. So, it depends upon your personalized nutrition. If you need cell essentials, if you need optimizers, you can actually include that in your daily diet because this is bridging the gap sa mga toxic na intake natin. Okay, so if you're afraid that your kidneys, your liver will be affected, so worry not because of the studies that show that USANA doesn't have any potential toxicity. Oh, grabe yun! Thank you, Doc. Doc, so imagine, ganun ka-powerful yung product natin, di ba? So, okay. Stop share. Okay. So, balik tayo dun sa goal mo na PPPS, di ba? So, si PPPS mo right now, okay, remember, ang kailangan niya i-join either 50,000 or 30,000. So, pag hindi kaya lahat 500 points, pwedeng dalawang 500, dalawang 300. Clear?
Okay pa kayo dyan? Okay, so importante kasi alam nyo eh. Now, kung hindi naman kaya talaga ng 500 or 300, pwede at least 200 points muna. So pwedeng 4 na 200 points, tapos mag-upgrade sila to 3 business centers, total is 400. So 400 times 4, that's almost 1,600 points. Or pwede naman, okay, 8 tao. 8 tao na 200 points yung i-join. Diba? And last but not the least, pwede rin naman 3 500 points, tas isang preferred consultant. Ibig sabihin nito, user lang siya. So 100 points lang in order niya. Okay? So, gets ba? Okay, so pwede rin naman i-mix and match lahat yung mga plan yan. Basta importante, ma-hit mo yung 3 requirements. Diba? So, ngayon, kapag ikaw, nung nag-hit pa ng PPS, ang sinasabi namin is, ikaw, sa first week mo pa lang, ang goal mo, makadalawa ka na agad. Okay, and then sa second week mo, makadalawa ka, tapos na. Why? The earlier na matapos mo si PPPS, okay, so ibig sabihin, mas marami ka ng time para yung 4 mo, tulungan mo naman sila mag-PPS. So pag natapos mo ngayon yung PPS sa 30 days, ang tawag sa'yo, PPPS Elite. Diba? So if you finish early, you will earn longer. Okay? Clear? Ngayon, ang tanong na marami sa akin, paano ba mag-invite? Sino ba i-invite ko? Ano bang gagawin ko para ma-invite ko sila? So we actually have a system to invite people. So 4 na steps lang naman siya. Napakadali. No, so una, prospecting. Pangalawa, setting appointment. Number 3, education. And number 4, personal closing. So for example, mag-start tayo din sa prospecting. So magsulat ka talaga. Kailangan marami ka talagang inililista. Okay? So hindi pwedeng hindi pwedeng nasa cellphone mo lang, ganyan. So ang goal mo talaga is isulat mo siya sa papel na para nakikita mo. The more na isinusulat mo yung mga prospects mo, mas nagkakaroon ka ng idea. Okay? Kung sino ba talaga yung gusto mong goal na kausapin. Kasi hindi pwedeng bara-bara ka lang eh. Bara-bara ka lang kumausap. Kasi tatandaan mo, magkano yung pinalalabas mo sa tao? Ang pinalalabas mo sa tao is 50,000 saka 30,000. So kung sino-sino lang i-invite mo, parang ang hirap ata. 'Di ba? May hirapan ka din na gawin yung negosyo kasi baka matapos yung presentation dahil nga siya mismo hindi naman siya capable maglabas ng 50,000 ng 30,000, 'di ba? So 1 hour kayo nag-usap, walang nag-join, wala ka na-accomplish. Why? Kasi nga hindi siya capable doon sa 50,000 or doon sa 30,000. So now, question is kasi bakit ba kailangan 250 daw? Ang goal mo kasi na dapat na kino-contact talaga every week, okay, sa negosyo mo talaga is nasa 30 na kausapin. So kaya kung 8 weeks ang PPS, aabot ka talaga ng 240 dyan. Okay, so ngayon bibigyan ko kayo ng 5 minutes. Okay, so para mali, baka wala kayong time, hindi nyo talaga ito binibigyan ng time. So ngayon bibigyan ko kayo ng time. Okay, so kumuha kayo ngayon ng papel. If you have a pen and paper right now, I'll give you 5 minutes. 5 minutes, isulat mo sino yung gusto mong i-invite sa'yo sana. Okay? Memory jogger. Sino-sino yung mga isulat mo sa 5 minutes? Maybe pwedeng kapamilya mo, kamag-anak, mga K mo sa buhay, kaibigan, ka-workmate, kapitbahay, kaklase, ka-schoolmate, ka-orgmate, kababayan, and ka-churchmate. So, 5 minutes starts now. Ay, natin sila. Let's go.
Guys, yung mga previous natin yung live ito. Last 1 minute. Ano pa nagsusulat ha? Up. Okay, so ilan yung nasulat niya for 5 minutes? May nasulat ba? Minaximize ba yung time na to for magsulat talaga ng prospects? I hope meron kayong mga nasulat. Okay, so ilan po? Meron ba? Yan. Ilan ang naisulat nyo? May nagsulat ba? Ilan na isulat nyo? Okay. So, dun sa mga sinulat nyo right now, okay, i-identify nyo, i-prioritize nyo, sino dyan yung may pera. Kasi dahil nga kailangan maglabas ng money talaga, yun talaga dapat yung priority. And number 2, yung may trust sa inyo. So, paano mo ba daw magbi-build ng trust? So, 3 bagay. Okay? So, una, be consistent. So, kasi baka mini-message mo lang sila pag ini-invite mo sila sa Usana. So, dapat, syempre kahit hindi Usana, i-message mo sila. No? Number 2, always communicate. No? So, pwede kunyari, target mo talaga to na ma-set up. So, kumbaga, kausapin mo ng kausapin. Diba? So, maging papansin ka talaga. No, kailangan niya mapansin ka talaga. And number 3, kung meron ka pwedeng i-offer na value or help, like siguro, no, yung sa anak niya, batiin mo, or maybe, kung may matutulungan mo siya, no, sa maraming bagay, no, na ngayon, so, syempre, nag-attend ka ng mga trainings, natutunan mo na itong product na ito, ganyan siya, pwede mo na i-offer yun, di ba? Dahil natutunan mo yun, nag-attend ka ngayon ng maraming trainings, di ba? So, kailangan, okay, you need to build, okay, trust talaga. Kasi ang hirap na, kunyari, in-invite mo nga siya, tapos napresentahan siya, dahil wala siyang tiwala sa'yo, ayaw niya mag-join. Di ba? So, very important na may trust talaga. Kasi pag may trust, yung pera, madaling i-push na lumabas talaga. Okay? So, number 2 naman, tapos na tayo sa prospecting. Number 2 is setting appointment. So, when you say setting appointment, meron ka tayong 4 steps dyan. Una, always build curiosity. Number 2, keep it short and simple. Number 3, never argue. And number 4, lock in. So, ganyan yung 4 na steps. And bawal po mag-send ng group message. No? Sino dito gusto ng part-time? Ayan. Mas maganda talaga yan is personally. No? So, sa curiosity and kiss, ito yung mga ginagamit namin talaga mga terms. No? So, online international business project, US dollar compensation, flexible time schedule. Diba? And then, if ever may, kunyari, makikipag-away about networking. So, ako din, ang isa mga ginagamit ko talaga is tinatanong ko, do you have a bad experience sa network marketing? So, kung ano may sabihin niya, sabihin ko lang, I understand. I felt how you feel. Wala na mawawala if magdadagdag tayo ng kaalaman.
no commitments. Pag nagustuhan mo, go. If hindi, okay lang naman. And then, i-lock in mo na siya. So, give 2 options. So, ano ba dyan? Ano ka ba? Tuesday, Wednesday. So, give 2 options, no? Weekends, diba? Or weekdays. Pwede. No? So, limited slots only. Encode na kita sa database. Huwag ka mag-cancel. Nakakaya sa team leader ko. Diba? So, eto, pwede mo ito i-screenshot. Diba? Ito talaga yung ginagamit namin na script kapag nag-i-invite kami. Okay, mga bonus to na pwede natin gamitin pa nag-i-invite tayo. May ginagamit kami mga mirroring technique. Ayan. So, ano yung mga mirroring technique? Pag nag-i-invite ka, pwede mo sabihin, uy, alam mo yung mga namit ako dito. Kaya teacher ka, teacher din siya. Sabihin mo yung mga namit ako mga teacher dito. Like you, na ginagawa din to part-time. Kumikita sila dito ng mga $100 to $200 per week. Tapos 3 to 4 times a week lang nila ito ginagawa. So, depende kung anong profession niya. Pwede mong gamitin yun. Okay? And then, ito pa, another newbie effect. No? So, sabihin mo, bago lang kasi ako dito. Mas maganda yung mismong expert ang makapag-explain sa'yo kung paano yung system. 90% visual siya. Yun yung maganda. Dito, may mga mag-guide sa'yo kung paano to. And may mga training as well. Familiar ka ba sa Zoom? So, ganyan siya. So, para at least, ang goal mo is mag-attend talaga siya. Hindi yung ang goal mo is ikaw yung mag-present. Pwede naman ikaw mag-present, pero di ba? So, paano pag may question siya na hindi mo masagot? So, kaya maganda when you're new, di ba? Talagang magpa-present ka na mag-present sa mentor mo hanggang sa ma-master mo kung paano siya mag-present. Di ba? And i-schedule mo na siya. Okay? So, guys, tayo every 8 p.m. Tama ba? So, change lang natin to. So, every, Tuesday, tama ba? Tuesday, meron tayong HNF. So, yan. So, pwedeng every Tuesday, di ba? So, pero actually, ang goal mo naman talaga, ma-fill in mo talaga itong schedule mo. So, kung pwede nga talaga oras-oras, may schedule ka, go. Okay? So, maganda nga sana tomorrow, Monday, no, wala tayong guesting, no? Bakit? For Edge Night. Diba? So, kilala nyo na ba kung sino trainer nyo bukas? Okay, sino ba trainer niyo tomorrow? Diba? Sino ba mag-train ng Core Edge Night tomorrow? Yan, maganda dapat, walang guest yan, dapat mag-a-attend tayo lahat yan. Kasi I'm sure gagalingan ng speaker tomorrow kung ano ba yung, ako pala. Ako pala ang speaker bukas. O yan, diba? So gagalingan ng speaker bukas. Okay, kung ano yung mga pwedeng add-ons nyo sa business. Diba? 7. So ibig sabihin, okay, yung every Monday na yan, dapat sagrado na yan. Dapat naka-plug in na tayo talaga dyan, 'di ba? And Sunday, no? So hindi kami pwede kasi meron kaming International Weekly Huddle kanina yan. Okay? So marami tayong matututunan bukas na mga more of attitude, no? More of ano yung mindset, paano ma-hit yung mga goals. So ngayon, ang pinag-aaralan natin, ano yung mga skills. Kasi ito hindi ko naman ituturo bukas. Kaya tinuturo ko na to sa inyo ngayon. Okay? So number 3, okay? Tingnan nga natin kung ano, meron ba kayong nakakasunod? Ano yung number 1? Sige, tingnan natin kung nakakasunod kayo sa steps natin. Ayan, pinapakita ko na. Number 1, prospecting. Number 2, tapos na tayo, setting appointment. So, nandun na tayo sa number 3, edification. So, si edification, ang goal mo talaga pag may guest ka, i-build up mo ng todo yung magpe-present. Kasi at the end of the day, alam mo kung yung magpo-present is talaga na-believe talaga yung prospect, magjo-join yan. No? So yung credibility nung advisor yung magpe-present, nakadepende lang din naman yan doon sa nag-build up sa kanya. No? So like for example, may gusto ko kaya si Coach Lyra. 'Di ba? So si Coach Lyra is siya yung magpe-present dun sa guest ko. So sabihin mo sa kanya, may papakilala ko sa iyo. Her name is Coach Lyra. At first, nahiya ako kausap siya dito, pero she is very approachable and very fun to talk with. Kung siya nag-invite siya ang nag-invite sa'yo dito. Diba? So, pero pwede rin naman, diba? Kung hindi naman siya ang nag-invite sa'yo, pwede mong sabihin na isa siya sa mga personal na tumutulong sa akin. Diba? Para mapalaki ang negosyo ito. Diba? So, sabihin mo yung background niya, diba? Na siya ay former former marketing, BSBA ba si Coach Lyra, BSBA? Ano ba ako? Tourism.
Tourism mentor. Pero Tourism. nag-marketing din kasi ako. Ayun, okay. So yan, she is a graduate ng tourism and then currently doing sana business full-time or part-time ba? Part-time ba si Coach Lyra? Doing sana part-time. And she is now a director. Ibig sabihin, isa na siya talaga sa mga nire-respeto sa business na ito because of her achievements in terms of financial growth. Also, sa contribution sa team, ang dami na talaga niya tulungan. Kaya for sure, matutulungan ka din niya. Siya ang person na nahiningan ko ng time para makausap ka kasi alam kong madami siyang ikikukwento sa iyo na opportunity na ito. Limited slots lang ito kaya makinig ka sa kanya. Make sure na 100% focus tayo dahil sobrang sulit at maganda talaga yung makikita at maririnig. So, screenshot mo na yan. Alam mo, mas maganda talaga pag before pala magsalita yung presenter, yung coach mo, sobrang na-build up mo talaga siya. And ito yung mga words na ginagamit talaga na. Okay? So kasi ang goal talaga natin is yung prospect talaga, 'di ba? Parang syempre may kaisip naman din siya na itong kausap niya hindi basta-basta, 'di ba? So number 4, last but not the least, okay? So personal closing, ito yung pinaka-importante. So after mag-present ni coach, ikaw na yung kausap eh. So ngayon, 'di ba sabi ko kanina maglista kayo ng kakausapin. Yan yung time na ipinapakita mo na yung prospect list mo. Sino yung mga next na kakausapin mo? And then i-qualify mo na quickly. Ano ba yan? User ba? Or business builder? Diba? So ano ba? Gagamit lang ba to or mag-business? Diba? And then i-draw mo na yung bubble chart kung gusto niya talaga magnegosyo. Sabi mo, ikaw tong nasa taas. Yung mga next na mai-invite ko, dito ko ilalagay sila sa ilalim. Is ikaw na magsasabi niyan, hindi na si coach mo. Diba? Kasi syempre iba yung impact kapag si coach, iba rin impact pag ikaw. Now, kung hindi siya nagsasalita, hindi silent ka lang din. Baka nag-iisip pa siya. Diba? And if ever, diba, na may mga objections siya, like ang objections niya is fear and doubt, money and time, no? Ang maganda dyan, gagamitin mo FFF or feel, felt, found. So yan yung tinatawag natin na FFF, tatlong F, no? Feel, felt, found. Diba? And, diba? So, for example, sabi niya, wala daw siyang pera. Sabi, ikaw din naman, wala kang naman ganyan kalaking pera. Diba? And then, share mo, bakit ka rin nag-join kahit wala kang pera? Or bakit kahit takot ka, nag-join ka pa rin? Or kahit busy ka, ba't nag-join ka pa rin? Di ba? Pag hindi mo na masagot, o di sabi mo kay mentor, wait lang, matawag ako si mentor kasi hindi ko na alam yung sagot sa natanong mo. Ganyan. Di ba? And ayan, kunin mo na enrollment details nila. Yung name, yung birthday, yung email. Huwag kang papayag na right after presentation, hindi mo makuha itong mga to. Kung face-to-face yan, dapat meron kang application form. And then i-follow up mo sila within 48 hours kasi baka magbago yung isip niyan. Patay ka. Magjo-join na dapat kaya lang hindi mo finalo up. Nakalimutan mo, finalo po next week. Wala, nagastos na yung pera. Tapos ng presentation, kung pwedeng encode na. Huwag ka kasi baka may makausap pa yan ng kung ano man, mabago na naman yung isip niya. Diba? Magbago yung desisyon niya o ikaw din yung mahirapan. Diba? Yung dapat join na siya na wala pa dahil nga hindi mo siya pinalo up ng todo. And ang goal mo, whether kung positive or negative yung prospect mo, dapat ganyan ka lang. I never lose. I only win or learn. No? So, ako sa mga nahihirapan din mag-invite, ito is sa mga favorite pictures ko din talaga. Kung ikaw ay nahihirapan pa mag-Usana talaga, dahil nga parang feeling mo, nire-reject ka pa, ito yung pinaka-iiwan ko sa inyo, right? You never know how close you are. Never give up on your dream. So, every time na may nag-aayaw sa'yo, sabi lang, next. Diba? Ayaw ulit, next. Kasi baka, kunyari, dahil ito na, nakakasampu ka na, wala pa rin nag-join. Paano pag yung pang-11 pala, yun yung mag-join? Sumuko ka na. Ayan, no, parang ikaw yung nandun sa, yung nasa baba. Ang lapit-lapit na, oh. Isang ganun na lang eh. May mapapa-join ka na eh. Kaya lang feeling mo, naku. Diba? Parang, hindi na ata, wala na ata kung mapapa-join. Yun na eh, malapit ka na talaga doon sa goal mo eh. Diba? So, ano ka lang, invite. Huwag ka tumigil. Diba? Mali mo yung pinaka-pang 10 mo pala, pang 20 mo pala, yun pala mag-join. Paano pag nag-gold yun? Paano pag nag-ruby, nag-emerald, nag-diamond director, parang si Mentor Mads, isang tao lang magkano ang 15% mo dun. So, malapit ka na. No? So, kung ikaw nahihirapan, wala namang madali. Lahat ng papasukin natin, mahirap naman talaga. Pero ito yung sa lahat ng mahirap,
ang talagang sobrang rewarding dito. Right? So, I hope na marami kayong natutunan sa session natin. Okay? And talagang tuloy-tuloy kayo na i-hit nyo ang target natin, ang PVPS. No? Kasi, guys, ako sobrang excited ako. Ito ang perfect time mag-invite. Bakit? Ang daming mga bonus yung mga tao. And guys, this is the perfect time to invite. Bakit? Ang mga tao masaya. Kasi nasa holiday season na yung mga tao. So, pag kinausap mo sila, batiin mo lang sila, happy mood lahat ng mga yan. No, sa madaling kausapin. No, and ako, ang sinasabi ko nga, pag nag-closing din ako, ito yung perfect time na mag-start sila. Bakit? In preparation for 2025. You don't want na magsa-start ka ng magandang opportunity next year pa. Dapat ngayon mag-start ka na para pagpasok ng bagong taon, meron ka ng ginagawang opportunity. Tama ba? Okay, eto na yun. Ito na yung nagnanak sa mga pintuan nila right now. And this is the best gift na ibibigay nila for 2024. Hindi sila satisfied sa 2024 nila, baka yusanan na lang ang kulang. Di ba? Baka yusanan na lang ang kulang sa buhay nila. Bakit hindi sila na-satisfy ngayong 2024? What if papasukin nila ang yusana sa buhay nila ngayong November, ngayong December, napakasayang 2025 ang parating para sa kanila. Di ba? So, sobrang excited ako talaga nung ginawa ko talaga yung opportunity ng Yusana. And alam mo, ako lang, sa totoo lang noong una, hindi rin naman talaga ako naniniwala na in this opportunity, meron talagang mangyayari. Pero alam mo guys, magtiwala lang kayo kasi in this business, dito, pwede ka talaga mag-start mag-earn muna ng maliit, di ba? Mag-start ka mag-earn muna ng mga pa 5,000, mag-start ka mag-earn ng 10,000, ng 20,000. Pero lahat nga naman yan, lahat ng kung ano man yung gusto mong kitain sa'yo sana, magsa-start yan doon sa mga actions na ginagawa mo right now. In-apply mo yung invite ka lang na invite, hindi ka tumigil. Alam mo, darating ka din doon sa pinaka-goal mo dito sa Yusana. And sa mga nandito naka-attend right now, alam mo, ang gusto kong ipakita talaga sa inyo right now is ano yung pwede maging fruit of labor nyo kung seseryosohin mo talaga siya ngayong November. Kasi guys, ito talaga ngayon ang mga tao ngayon naka-momentum talaga. No? So make sure na talagang itodo mo talaga kasi sobrang ang mga tao talaga, I'm sure. Okay, kung magsa-start ka talaga dito ngayon sa Yusana, okay lang mag-share, last na lang. Okay lang? Kaya pa? Ewan ko, baka magising kayo pag pinakita ko to. Alam mo, ito yung naging income namin nung nag-start kami talagang ngayon, ito na yung October lang. Okay, as a new Emerald Director. No? So, imagine, no, for 4 consecutive weeks, ang pumapasok sa income namin, 150,000, 160,000, 159,000, 147,000. So, isang buwan, 600,000. Ngayon, meron tayong tinatawag na matching bonus. Ano yung matching bonus? Ito yung 15% ng mga ini-invite mo. So, imagine mo, every week, papasok 8,000, 4,000, 6,000. No? So, ang goal mo, tulungan mo ng tulungan. So, imagine mo, matching bonus pa lang buhay ka na. Yan yung mga pang-araw-araw mo. Diba? So, meron pa yung tatawag ng mga retail bonus, may mga leadership bonus. So, yun yung maganda sa business natin. Diba? And may less tax na rin yan. So, bayad na kami sa tax din yan. So, sino dito gusto ng 600,000 isang buwan? Meron ba? Meron ba dito gusto ng 600,000 isang buwan? Diba? So, ako, noong una, feeling ko imposible yan. Parang feeling ko isang buong taong kong income yan. Kaya ka nahihirapan, guys. Kasi yung kikitain mo ng buong taon, imagine mo, kikitain mo na lang ng 1 month. Ay, mahirap talaga yun. Diba? So, kaya ka nahihirapan. Kasi yung income mo buong taon, isinisqueeze mo. Isinisqueeze mo to 2 months lang. PPS, 2 months lang. Eh, yan naman yung kapalit kapag itinodo-todo. Sulit ba? Sulit ba yung effort? Diba? Of course, sobrang sulit. Kaya kung ako sa iyo right now, nahihirapan ka, kasi nga, ang makukuha mo naman din talaga, sobrang worth. So, I hope na, guys, sa panahon ngayon, wala ka makikita na ganito na parang nandito kami sa Candelaria, di ba, kung saan-saan, di ba, tapos biglang kikita ka ng ganyan. Di ba? Na hindi kami nanloloko ng mga tao in the first place. Diba? So, ang ino-offer naman namin is napakagandang produkto. And kaya namin naabot ito kasi nga yung mga tao, bili ng bili din talaga na napakagandang produkto na ginawa ni Dr. Myron Wentz, diba? Para sa ating lahat. So, I hope na naging fruitful yung session natin, guys.
Okay ba? Marami bang natutunan? And I hope to see you tomorrow sa ating session, no, for our Core Edge Night. Maraming salamat, everyone. Thank you, Coach Lyra, and sa lahat ng mga ano, let's hit up. Thank you so much, Mentor Deus. Thank you po, Oh, you say Mentor thank you, Mentor. Deus. Thank you, Mentor Deus. Ay, say Thank you, thank Mentor you. Deus. Mentor, Thank you, sobrang Mentor. siksik. Sobrang siksik, liglig, umaapo yung training mo tonight, no? And sobrang na-inspire kami, especially na Burr month nga talaga, alam mo yon, parang eto na yung abundance talaga, di ba? Parang nag-overflow talaga siya. And grabe yung income mo, nag-overflow talaga. So, kami na yung next, i-claim na namin yan. So, Mentor, before we leave, of course, we will see you again on Monday. But can we have a photo op lang, a Zoom fee? Ayan, so open your cameras, guys, para Yan, para makapag-picture taking tayo. Ayan. Thank you, Mentor Teus. Thank you, Mentor Teus. Alright, again. 1, 2, 3, and smile. Ayan, nawawala na yung aking pamangkin. Sige. Alright, thank you so much again, Mentor Deus. See you on Thank you po. Monday. Thank you, Mentor. Bye, everyone.